Bigyan niyo nga ako ng nagawa ni Adonai para sa atin? Sa 100 taon? 500? Mateo! Taksil ka at lapastangan sa kanya. Akala ko makukumbinsi ka ni Lucio pero di na kita poprotektahan. Hindi ko yun kailangan. May isang araw ka, Huwag mo ako Aba. tawaging Aba. Ano? Ellie, takpan mo ang bintana. Magbelo ka. Magluluksa tayo ng 7 araw. Hindi na kita anak. Narinig niyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Kung mag-aali ka ng handog sa altar para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang handog mo sa harap ng altar at umalis. Makipagkasundo ka sa iyong kapatid. Tapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Huwag kayong mabalisa sa buhay nyo, sa kakainin o sa iinumin nyo, sa susuotin nyo. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani, pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo sa kanila? Sino sa inyo makakapagpahaba ng buhay niya ng kahit 1 oras sa pagiging balisa? Huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, sa inumin, o kaya sa damit. Alam ng Ama ninyo sa langit na kailangan nyo ang mga yun. Pagsikapan nyo, pagharian kayo ng Diyos at ng kalooban niya. At ibibigay niya lahat ng kailangan nyo. Ang nais ninyong gawin ng kapwa nyo sa inyo, gawin nyo rin sa kanila. Huwag kayong humatol nang kayo'y ginagawa. Kumusta naman siya? Yung sermon? Kapareho ng nakasulat pero Ngayon sinasabi nila. tama. Narinig niyong iniutos sa inyo mata sa mata at ngipin sa ngipin. Huwag niyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung ikaw ay sinampal sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa mong pisngi. Kung isakdal kanino man para makuhang tunika mo, ibigay mo pati ang iyong palaban. Ngunit itong sinasabi ko, ibigin yung kaaway niyo at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo para maging tunay na mga anak kayo ng inyong Amang nasa langit. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Pero hindi mo pinapansin ang troso. Alam na ng Ama niyo ang kailangan niyo bago niyo pahingin sa Kanya. Manalangin ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kung pinilit kang magpasan ng 1 milya, pasanin mo ng 2 milya. Naway maghari ka sa amin. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga may sala sa amin. At huwag mo kaming hahayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung nasa ng kayamanan mo, naroon din ang puso. Bawat nakikinig nitong mga salita ko, pero hindi sinasagawa, ay maitutulad sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. At lubusan itong nawasak. Ang bawat nakikinig nitong mga salita ko at sinasagawa ito, maitutulad sa isang matalino na nagtayo ng bahay sa bato. At ang bahay na iyon, binayo ng malakas na hangin, ngunit hindi na iba. Sapagkat ang pundasyon nun ay bato. Meron ka na ba narinig na gano'n?